Maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Hanggat ang tao po ay hindi ipinapanganak na muli o binubuhay, spiritual, dahil ang tao po ay physical lang buhay. Sa totoo na po, ah, ang mga tao ay nagalaw lang physical, active lang physical, pero pagdating spiritual ay patay. Bulag. Kaya sabi, malibang ang tayo panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa totoo na ho, yan po ang kalagayan ng maraming tao sa pagiging makasalanan. Ang nakikita lang ay pang material na bagay, pang mundong bagay, pero yung kaharian ng Diyos, yung Diyos mismo, ay hindi namumutaktakan. Maraming tao hanggat niligtas, walang pakialam sa Diyos. Oo, walang mataas na pananaw at paggalang, pagkilala sa Diyos. Yan po ang tao sa pagiging makasalanan. Ang tao ay mas nagpapahalaga sa sarili kaysa sa Diyos. Mas maibigin sa kalayuan kaysa sa Diyos. Kaya nilinaw na po ng verse 5, maliban na tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun pa, malupit. Ano? Yung ang makita mo, ang halaga ng spiritual na bagay, hindi mo makita. Yung pag ang ikipumasok doon. Tama ba? Pwede kang pumasok sa loob ng simbahan. Pero hindi garantiya na sa loob ka ng simbahan, saklaw ka na ng Diyos. O nasa Diyos ka na. Dahil, bakit? Pagpasok mo ba dito habang buhay ka na? Ano, hindi. Mamaya, palis na ulit tayo eh. Ang tunay na ipinanganak na muli habang buhay ng sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Nasa lupa pa lang, lalo na pagdating sa kabilang buhay. Ngayon, ating kunin yung pantatlo. The Holy Spirit regenerates. Una nating kinuha ay, nasaan yung unang puntos ko? Ano yung unang kong puntos? Kulang are. For potentate root. Okay, pandalwa, kinuha natin ay for powerful retrieve. Ibig sabihin, kung hindi ang Holy Spirit talagang gagawa sa iyo, hindi mo kayang pumasok. Ang alam niyo ba, ang ginagalawan lang natin ay material na bagay. Ang tukmo lang ng ating buhay, material na bagay. Pero hindi tayo saklaw. Hindi tayo nakapasok sa pang-Diyos na galawan, paggalaw, pagnanasa. Naintindihan niyo ba yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, para tayong isang ibon na kaya lang ang galawan ay himpapawid, pero hindi natin kayang galawan yung ginagalawan ng isda sa dagat. Naintindihan niyo ba yan? Para ding isda sa dagat, nang kaya mo lang galawan ay tubig, pero hindi mo kayang galawan yung ginagalawan ng mga ibon. Tayo ho, aktibo lang sa pangmundo, pero hindi mo kayang maging aktibo pang Diyos. Bakit? Hanggat hindi ka binubuhay na mag-uli. Hindi mo kayang makita, ni hindi mo kayang pumasok. Kaya pag ang banal na Espiritu ay gumawa na sa iyo, meron kang powerful retrieve. Hindi mo lang nakikita ang ganda ng Diyos, ang ganda ng nasa Diyos, kundi ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan na mapasok yon. Na hindi mo kaya kung wala ang banal na Espiritu. Kaya biyaya ang maligtas, hindi yan pagalingan. Diyos ang naglipat sa atin, hindi natin kayang lumipat. In fact, pantatlo nating puntos, for positive response. Bakit hindi natin kayang lumipat? Kasi hindi naman tayo nag-i-enjoy sa Diyos. Korne nga sa atin ang Diyos at ang spiritual na bagay. Sa totoo na ho, ang tingin ng maraming tao pag Diyos ang pag-uusapan, pagsasayang ng oras. At saka parbaga hindi mahalaga. Alam niyo ba, ang tao talaga ay binulag ng kasalanan. Pinatay ng kasalanan.
nakita na po natin yan, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Ibig sabihin, hindi niya talaga hagip. Siya ay guro. Siya ay Pariseo. Pinuno ng Pariseo ng Hudyo. At membro sa Sanhedrin, brilliant na tao. Alam niyo ba pag sinabing Pariseo? Doctor of the law. Gamay na gamay nila ang Pentateuch from Genesis to Deuteronomy. Pero liban lang ang tayo panganak na muli. Sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yon? Hindi niya kayang unawain. Mali ang tugon. Bakit? Sabi nga sa inyo kanina pa, ang tao pagdating sa spiritual mangmang patay. Kung ang pag-uusap ay material, pang lupa, pwede tayo mag-react. Pwede tayo mag-response. Kasi lupa tayo, pang lupa lang ang konteksto nga nating abot eh. Lalo pagkakabastusan, ang bilis kumilos ng isip ng tao. Pagkakapirahan, ang bilis kumilos ng tao. Pero pag buhay na walang kan, magsisisi ng kasalanan, saka na yan. Pag ako'y matanda na, pag ako'y mamatay na, ganyan ang tao. Nakakaawa. Ano? Merong isang talata, magaling pa sa taong yun ang hindi ipinanganak. Alam mo kung ikaw hindi maliligtas na ikaw yung naging tao, magaling pa ikaw hindi naging tao. Bakit? Akala mo naging tao ka para dalhin sa impyerno. Ganyan ang sistema. Ano ho? At mababasa po natin sa verse 9, iyon pa rin ang sagot niya. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paano mangyayari ng bagay na ito? Sumagot siya sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel, di mo nauunawa ang bagay na ito. Naturingan kang guro. Di ka? Oh. Di ka yan Diyos ay masakit din magsalita. Hindi lang natin naiintindihan kaya hindi tayo nasasaktan. Di ka? Para bang isang Arabo, nagmumura na, patawa-tawa ka pa ba? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Pero kung naiintindihan mo sinasabi niya, basuntukin mo yan. Minsan tayo nagbabasa ng Biblia, wala lang naman eh. Relax lang. Parang hindi mo naiintindihan. Ibig sabihin, nagkakaguro ko, hindi mo naiintindihan. Sa totoo na, maraming tang naturingang professional mangmang pagdating sa spiritual. Tama ba? Opo. Huwag mong sasabihin niya pat may tinapos kaya ang galing-galing mo. Ha? Tama ba? Ikaw ang guro, ba hindi mo naiintindihan? Hindi mo talaga kaya wala pong positive response kapag ang tao ay hindi pa ipinapanganak na muli. Tatandaan lang natin pag sinabi ipinapanganak na muli, yung patay mong espiritu binuhay ng Holy Spirit para mag-response ka ng tama. Kasi hanggat ang iyong espiritu ay patay, wala lang, lampas lang yan. Wa effect. Tingnan po natin ang same chapter na lang, same chapter, 3 verse 19 and 20. 3 verse 19 and 20. Tingnan niyo po ang tao. Hanggat hindi nangyayari yung verse 3 and 5. Tingnan niyo po, same chapter. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan. That is the Lord Jesus Christ. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang manggawa. Tingnan niyo naparito ng Panginoon. Pero hindi automatic na ang Panginoon ay dumating na positive ang tao. Kahit sa panahon nila, ay lalo pa kayo sa panahon natin, hindi naman natin nakita ang physical ang Panginoon. Tama ba? Sa panahon ng Panginoong Jesus physically, hindi ho positive ang response sa maraming tao. Si Nicodemo nga hindi eh. Kaya pag ipako sa krus si Kristo, isikaw siyang si Barrabas ang gustuhin at ipako siya sa krus at patayin. Kung ang Panginoong Jesus ay very positive. Hindi. Bakit? Ang tao ho, tatandaan ninyo, hindi ho nagbabago ang laye. Buhat sa Genesis hanggang Apokalipsis, ang tao sa pagiging makasalanan, walang kahilig-hilig sa Diyos. Kaya ang Bible, walang dating yan. Yung Diyos ngayon, walang dating yung pag-ang Bible. Bakit? Lalo ang Diyos, wala namang music. Ay, yung Bible, wala pag binuksan mo naman, hindi nakakapaindak. Wala namang sound. Tama ba? Pag binuksan mo, wala namang picture. Kasi ang Bible ho, ito ay pang mga buhay lang spiritual. Kaya sabi ng Bible,
Nasusulat, ang tao'y hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang, kundi sa magitan ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ano ba, ang Bible ay tinapay lamang doon sa buhay espiritual. Kaya ito'y walang kagana-gana doon sa unbeliever, doon hindi sa ligtas. No? Gusto ko pa magpataya ng wedding. Sa totoo na. Eh di, gusto ko pa magsabong. Kasi di yan namang babasa kung wala mong naiintindihan. Di ka? Yan ang layan ng buhay. O, bika kayo ay nagtahimik na agad. At kung ganyan ang sitwasyon ng buhay mo, kung ako sa iyo, magmakaawa ka sa Diyos. Kamatayan na lang inaantay mo at dadalhin ka na sa dagat-dagatang apoy. Pero kay Alfred, siya'y palangit. Kaya malungkot na masaya. Malungkot dahil nilisan. Pero pag malalim ka sa Bible, may comfort sa dulo. Sa totoo na mas masaya siya ngayon sa atin. Sister Arlene? Nako. Totoo namang may kaluluwa eh. Diga? Hindi ka tao kung wala kang kaluluwa. Kaya sabi ng unang Thessalonica chapter 5 verse 23, pakabanalin mo na inyong ihanda ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Katawan, kaluluwa at espiritu. Ano pa? Ang namatay lang kay Kuya Alfred ay physical. Ikaw buhay pa physical. Pero pag hindi ka pinanganak na muli, patay kang espiritual. Siyempre, mamaya ililibing na si Kuya Alfred. May libingan ang physical. Ano ba ang kaluluwa? May libingan din. Impyerno. Ano ba sa physical? Naaagnas. Inuuhod. Tama ba? Kaya binakakita ang binuksang yung nasingaw na yan, pag sa baho. May uhod. Ano ba ang kaluluwa? Inuuhod din. At kung paano ang kaluluwa hindi namamatay, ang uod ay hindi rin namamatay. Makikita niyo sa Mark chapter 9. At ang malupit nito, ang impyerno ay may apoy na hindi rin mamamatay. Ang impyerno ay lugar ng kawalang pag-asa dahil ang kaluluwa ay hindi nabalik. At wala. Yun ay eternal quarantine. Mapalad tayo, dito 14 days lang ang quarantine. Sa impyerno, eternal quarantine. Kaya kung ako sa iyo, mga minamahal, nakikinig ka ng salita ng Diyos, bulabugin sana ang iyong konsensya ng salita ng Diyos. Wala kang kakayahan at karapatang maging masaya sa mundo na nilalabanan mo ang lumikha sa iyo. Ano ba ang tao hanggat di nagsisisi, palaban yan sa Diyos? Kahit pamukhang mabait ka. Dahil ang hari ng buhay mo, ikaw, hindi ang Diyos. Kaya napakaganda po na tayo ay nakapakikinig ng salita ng Diyos. Mala mo, mabitalukan tayo at kausapin ng Diyos. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw sang libutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Dahil sila'y mabubuti. Hindi. Alam mo, simple lang ang pagiging masama, yung ayaw mo sa mabuti. Ikaw ay masama dahil ayaw mo sa mabuti. O sino kang ayaw sa mabuti? Sino ba mabuti? Wala, kundi isa, ang Diyos. Kaya ang ibig sabihin lang ng masama, hindi yung wala kang bisyo, yung hindi ka nagmumura, hindi ikaw ay, hindi ka nagsusugal, hindi ka pumapatay. Ito ang buod ng pagiging masama, yung ayaw mo sa Diyos na mabuti. Hindi ka nabubuti na ayaw mo sa Diyos na mabuti. What you enjoy most is the real you. Kung ano ikaw, ay kung ano yung kinagugustuhan mo na higit sa lahat. Pag hindi Diyos ang kinagugustuhan mo, masama kang tao. Ay, likas mo ng tao, walang gusto sa Diyos.
ang tao ay maibigin sa sarili kaysa maibigin sa Diyos. Tama ba? At ito ang kahatulan. Kaya walang positive response. Bakit? Iba yung enjoyment ng tao. Ang Diyos pinagbibigyan lang. Hindi nahiya. Ang Diyos pinagbibigyan lang. Samantalang siya nabuhay sa iyo. Siyang lahat nagbibigay sa iyo. Tapos ang Diyos pagbibigyan lang. Ganyan kakamangmang. Ganyan kakabulag. Hindi mo lang naiintindihan. Ito pa ang masama eh. Yung ikaw ay bulag na hindi mo alam. Yan ang pinakamahirap na kaso. Yung parang ikay may sakit na hindi mo alam. Yan ang pinakamalala eh. Madali ang gamutan pagka na-discover yung sakit. Pero yung may sakit ka na hindi mo alam, yan ang pinakamalupit. Yung ang laki-laki ng problema, hindi mo alam. Yan ang isa sa pinakamalalang nadala, nagawa ng kasalanan. Pa-impyerno ka na, masaya ka pa. Hindi ka nakakaramdam ng pangailangan sa Diyos. Bakit? Patay ka. You need to be regenerate. Yan ang regeneration. Bibigyan ka ng kamalayan, ikaw pala yung masama, at ikaw'y magsisisi, at hahanapin mo ang Diyos. Sasampalatayanan mo siya. Pero kung walang ganong kaganapan sa iyong puso, superficial, pang-ibabaw lang. Kumbaga sa bato, sabi ko nga sa inyo, nalumutan lang nagmukhang lupa, pero bato pa rin. Ganyan ang maraming tao, bumait lang, pero bato pa rin. Nakaalam lang ng maraming ethics, pero manok pa rin. Marami lang alam na magaganda, values pang tao. Pero yung tunay na sentro, hindi gusto. Kaya pagka ang Diyos ay gumawa sa iyo, magkakaroon ka ng positive response. Na kung hindi, mamamatay ka na lang pa impyerno. Verse 20. Ano sabi ng verse 20? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Kita niya, huwag niyo sasabihin ako hindi puot sa Diyos. Yan ang interpretasyon mo. Kaya hindi tayo pwedeng bumasi sa ating unawa eh. Pag masaya ka sa kasalanan, galit ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Bible. Pag masaya ka sa kamunduhan, pag masaya ka sa kalakaran ng mundong masama, ang ibig sabihin niyan sa Diyos, puot ka na sa Kanya. Hindi yung, hindi naman eh. Kasi sa Diyos hindi pwedeng magkasabay mundo at kabanalan. Pag pinili mo ang kasalanan, inayawan mo ang kabanalan. Pag pinili mo ang kabanalan, ayaw mo na mabuhay sa dating buhay. Ngayon, kung masaya ka sa mali, napupuot ka sa tama. Yan ang tunay na interpretasyon, hindi yung iyong pakiwari. Bakit? Hindi naman ikaw marunong sa lahat eh. Tama ba? At saka hindi naman ikaw ang nakakaramdam ng, ito ha, bibigyan ko ng halimbawa. Si Utoy, tinuturoan namin mamupo. Kaya oo ng oo. No? Tinuturoan namin mamupo. At kapag hindi, yung simpleng salita ay ramdam na ramdam agad ni mami, ba't walang po? Walang po. Halimbawa, masanay yon na hindi ginagalang ang magulang, masama eh. Hindi, lalong mas maganda yung mas malalim sa natutunan kundi nandun ang puso sa paggalang. Kayong mga magulang, ang sama ng lasa na hindi ika-irespeto. Alam ba ang Diyos? Siya ang mas dapat irespeto. Tama ba? Masakit ang mabastid. Kaya naghahanap ng lubid. Tama? Masama ang lasa ng mabastid. Pero mukha naman, kapastid-bastid. Di ba? Siguro ikaw ay, yung bagang talagang, ano pang hahanapin mo sa akin? Nasa iyo ng lahat, binastid ka pa. Pero kung ikaw naman talagang kapastid-bastid, di patas lang ang laban. Masakit yun eh, yung ikaw naman hindi kabastid-bastid. O kayo naman kabastid-bastid, ay nabastid pa rin. Ay, ang Diyos kung lalaki, walang kapula-pula ang Diyos eh. Kung ilalagay mo at ilalarawan mo ang Diyos sa lalaki,
Ano nga ayawan mo pa sa Diyos? Pero bakit ayaw mo? Tapos sasabihin, okay maka-Diyos, ayaw mo nga. Di po sinaiintindihan. Ang iniisip mo lang palagay mo. Eh kung may hindi nakakalimot sa Diyos, alahoy! Hindi nakakalimot sa Diyos. Para pagtulog ka. Sa totoo na, mga kapatid, mga minamahal, makinig po kayo, ang tao'y bobo pagdating sa Diyos. Ang tao'y ulaga pagdating sa Diyos. Hanggat hindi ka pa ipinapanganak ng Diyos. Kalay mo, Diyos, walang kapintasan, wala kang hilig. Tapos bagoong niyak-yak ng buta. Takaw mo dyan. Ano ba ang bagoong? Yan ay bulok. Kaya nga yan ng Amerikano niyan eh. Tapos yung balot, abortion. Ayaw din ng Amerikano niyan. Pero tayo mga Pilipino gustong gusto. Pero ang daming namumula sa bagoong, ang daming namumula sa balot. Pero hindi ka mabiligan. Pero ang Diyos walang kapula-pula. At kaya ang dami mong pakinabang sa Kanya. Pag niyakag sa simbahan, ako sa dami kong gagawin. Kita mo yan. Tama ba? Oh, maliwanag ko ba? Naku ang Amerikano ay diring-diri yan sa balot. Diring-diri sa bagoong. Maging sa tilapia. Oh, inalok namin ng tilapia ay hindi talaga namin mapakain. Lansang-lansa. Tayo na may lalaway-laway, niluluto pa. Sino kaya dito yung laway na laway sa Panginoon? Di ka? O naglalaway na dahil pa ikinig salita ng Panginoon. Ito may bago ako natutunan kagabi eh. Alam nyo, kung pupunta nyo si Kuya Alfred, kami galing doon. At pag sinilip nyo siya, para lang siyang tulog. As in, parang tulog lang. Ang tanong ko, kayo ba si Kuya Alfred? Ba't parang tulog lang kayo? Kaya may natututunan ako, mag-isa patay. So, totoo na si Kuya Alfred, tingnan niyo, para makakausap pa. Iba talaga maging sa kamatayan ng Kristiyano, kitang-kita mo ang saya. Pero yung namamatay na hindi Kristiyano, minsan kung hindi imulat ang mata, ipikit ang mata, ay ayaw pang pumikit. At saka takot-takot, loko ang mata. Pero pag ikaw ay Kristiyanong namatay, parang ang pinaikita ng aura ng mukha mo, ang ganda ng pinuntahan. Parang kayo ay papunta na rin. Ang ganda na agad na inyo pinuntahan, andito pa kayo. Okay, magawa pala. Nalito ako dun So number four. Naintindihan niyo ba? Kaya yung ikaw ay napapa-amen na, napapa-that's right, precisely, at yung bang lasap na lasap mo, may buhay kang espiritual. Hindi yung nakikinig ang kurot ang noo, tuwan-tuwa ng iba, ikaw hindi pa makarelate. Bakit? Di ba? Kasi hindi ka nga makakakita ng kaharian ng Diyos. Ni hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At tatandaan ninyo, ang sino mang nakakita nakapasok sa kaharian ng Diyos yun. Diyos, lifetime na yun, hanggang eternal. Dito sa simbahan, makakapasok ka pero makakalabas ka uli. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, hindi pagpasok sa simbahan. Bakit? Lalabas ka uli dito eh. Pero pagiging anak ng Diyos, saan ka man pumunta? Kahit sa impyerno. Okay, number 4. For pardonable receiving. Ayaw ba hindi ho lahat ng naniniwalang may Diyos o nagsasabing nananampalataya sa Diyos ay nagkamit ng kapatawaran? Liban na lang ang panampalataya niya ay nalikha ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi kung yung batunghayan, mga minamahal, yung John 3:16, same context.
and 36. Pakibasahin nga natin ang 3:16. Andiyan ba kayo? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumay sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Maraming tao nagsasabi na ng palataya, pero hindi tiyak na palangit. Tama ba? Bakit? Ang pananampalataya dapat created by the Holy Spirit. Hindi galing sa iyo. Kaya nauna ang verse 3 and verse 5 para maging makatotohanan ang pananampalataya na sinasabi ng John 3:16. Tingnan niyo po ang verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, kahit anong pilit mo sa tao yan, babatikusin yan, lalo na't yung malalim sa maling aral, yung nag-aaral din, hindi nila matanggap ang simplicity ng talata. Bakit? Hindi ho ang pananampalataya ay simple. Ito'y bigay ng Diyos. Kaya nakakapag-claim lang ng buhay na walang hanggan, yung tiyak palangit, pag namatay, yung nakakita muna ng kaharian ng Diyos. Yung nakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, nagkaroon na siya ng espiritual na buhay para yakapin si Kristo na may walang hanggang buhay. From life to life. Patay na kalagayan, binuhay ng banal na espiritu para manampalataya kay Jesucristo. Kaya ang John 3:16 na hindi totoo kung hindi nangyayari ang John chapter 3 verse 3 and 5. Hindi rin totoo yung 36 kung hindi nangyayari ang 3 verse 3 and 5. Naintindihan niyo ba yan? Tama ang patas. Hindi nauna ang 16 at ang 36. Nauna mo na ang 3 at ang 5. Maliwanag ko ba? But parang tingin ko sa inyo pinagdidimla na. Okay. Para kayong makakausap pa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lahat kasi ng pananampalataya ay nagtamo ng kapatawaran. Kasi lahat naman ng tao ayaw sa impyerno eh. Lahat naman ng tao gusto sa langit. Ang problema ayaw mo sa impyerno pero masaya ka at yakap mo ang kasalanan. Gusto mo sa langit pero wala kang hilig sa Diyos na nasa langit. Kailan nangyayari yung pagkamuhi mo sa kasalanan? Pag nagising ka na at nabuhay ka na kung ganong kasama ang kasalanan. Kapag nabuhay ka na at nagising ka sa katotohanan na wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Pero hanggat hindi totoo yung verse 3 and 5, gusto mo lang sa langit. Pero ayaw mo sa Diyos ng langit. Ayaw mo sa impyerno. Kahit man sinong tao ayaw dyan eh. Pero ayaw mo rin naman magsisi. Tama ba? Ay bakit ba dadalhin ng tao sa impyerno? Dahil ang kasalanan. Ay kahit ayaw mo sa impyerno, ayaw mo rin naman magsisi, wala kang magagawa. You're bound to hell still. Pero bakit ang tao lumalaya at ayaw na mabuhay sa kasalanan? Conscious na siya sa kasamaan nito. Dahil binuhay na ng Espiritu. Naintindihan niyo ba yan? Kung naintindihan niyo ito, mapalad ka. Dahil ito may lalim. Alam mo, walang pananampalatayang totoo mababaw. Kaya ang tawag din sa Pariseo, kayo mapagpaimbabaw, nag-aayos kayo sa labas, pero ang puso'y marumi. Tama ba? Sana maintindihan po natin. At yung nga naman pong bahagi ipahayag, di yung banal na Espiritu ang bahala sa inyo. Pero potential na ikaw'y makaintindi, biyayaan ng kaligtasan kung nakakapakinig ka lagi ng kanyang salita. Okay. Ibig sabihin, pananampalatayang nakapagliligtas. Hindi lahat ng pananampalataya nakakapagligtas. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Ayun ang sabi ng Bible. Ang demonyo man, nananampalataya rin, pero walang demonyong parlangit. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pananampalataya ay totoo. Yung kasabihan nilang, hindi lahat ng kumikinang ay ginto.
Dahil basagin mang puwet ng baso, nakinang din. Pero hindi ginto. Kaya hindi nagsasabing lahat ako'y sa Diyos, ako'y sa Diyos, ay sa Diyos nga. Naintindihan niyo ba yan? Ang pananampalatayang sa Diyos, natatangay ka ng Diyos. Dala-dala ka ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, bakit pag umalis ang jeep, dala ang bumper? Bakit pag umalis ang jeep, dala ang bubong? Bakit pag umalis ang jeep, dala ang gulong? Kasi kakabit ng jeep. Bakit ikaw kasi dumating, dala ang tainga, dala ang kamao, dala ang braso, dala ang, pwede mo nga hindi madala ang pantalon mo eh. Bakit? Suot mo lang yan, hindi mo bahagi ng iyong katawan. Ang paa mo, saan ka man dumating, dala ang paa mo. Bakit? Kaduktong ka ng katawan. Bakit hindi ka matangay ng Diyos? Hindi ka pa niya kaduktong. Hindi ka pa pinapanganak na muli. Ay, sasabihin mo kayo anak ng Diyos, hirap na hirap sumunod sa Diyos. Tama ba? Amen. Ganun lang po yun. Kahit minsan ayaw natin, minsan tinatamad tayo, wala tayong magawa. Bakit? Sunod pa rin. Bakit? Kaduktong tayo. Kaya minsan yung butas na naman ang bubong. Mahina na ang bati. Mahina na ang mulye. Walang magawa eh. Dala-dala pa rin. Kahit tayo backslider na wala tayong magawa. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Kahit tayo minsan ipasulbot-sulbot sa kasalanan, nalulugami, wala kang magawa kundi magpatuloy. Bakit? Kaduktong kay may relasyon ka sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay hindi mo kaya, hindi ka pa kabit. Tama ba? Kaya ang halaga tayo ay panganak na muli. Ang halaga niyan. Kaya sabi kay Nicodemo, kinakailangan kayo'y ipanganak na muli. Bakit? Hindi mo ito maintindihan. At hindi mo masasakyan. Yung nga makita hindi mo magawa, ay yung pagmasakyan. Tango ka lang ng tanong. Sa totoo na maraming tao, tango lang ng tango. Pero hindi masakyan. Alala ko nung kayo bata, pa, ang hilig ko'y bintana. Bakit? Hindi naman ako makaalis eh. Kitang-kita ko doon sa parang yung aking mga pinsan yung luksong baka noon, saka banggulata. Tuwan-tuwa na eh. Pero hindi ako makalaro. Bakit? Kita ko lang sila. Naglalaro sila. Pero hindi ko mapuntahan. Disabled ako eh, kung di ako bubuhatin. Minsan, dahil sa nagsisikap ang mga ngaral ipaunawa ang katotohanan, kahit paano nakakapasok sa intindi. Pero hindi ka makatugon ng tama kasi patay ka nga eh. Disabled spiritually. Malungkot niyan, hindi na nga makakita, hindi pa makapasok. Kasi spiritually disabled. Kaya kinakailangan ang regeneration for pardonable receiving. Hindi lahat kasi na nagkiklaim sa Diyos na patawad ng Diyos. Hindi kasi lahat na nagkiklaim na anak ng Diyos ay sa Diyos. Abay, sino kang sasabing ako'y anak ng Diablo? I'm proud to be children of the devil. Wala. Walang ganun. Lahat sasabihin ako'y anak ng Diyos. Tama ba? Isa maklaim mo gayon. Di niluloko mo lang ang sarili mo. Tama ba? Are you with me? Huwag ko kayong maniwala na lahat ng tayo anak ng Diyos. Isang kamangmangan yan. Di si Judas pala, anak ng Diyos. Di si Barabas pala, anak ng Diyos. Tama ba? Di si Satanas pala, anak ng Diyos. Di ang demonyo pala, anak ng Diyos. Hindi totoo yun. Lahat pa ng tao, alam mo kung lahat ng tayo anak ng Diyos, mapalad ang magnanakaw. Mapalad ang magbabarik. Yung parang may lahat ng anak ng Diyos, may mag-iiwas pa dyan. Tama ba?
Mapalad yung hindi na sumusunod sa Diyos. Kahit paano, anak na din naman ng Diyos. Naintindihan nyo gayon? Tama? Ay, ikaw ay TikTok na din eh. Pinipigilan mo yung sarili dahil hindi yan sa Diyos. Hindi ka ba magpipigil kung lahat naman pala yung anak ng Diyos? Ay, ikishot na. Ang sarap pa ng pulutan. Ay, pinigil mo. Bakit? Hindi yan sa anak ng Diyos. Ngayon kung anak ng Diyos, ay baysong gabi ang lahat. Yung parang may given ng lahat ay anak ng Diyos. At saka wala nang bawal-bawal. Anak na ng Diyos eh. Eh di mas mapapalad yung hindi nasimba. Ay anak pa rin naman ng Diyos eh. At sigaw na lang ng sigaw doon sa sabungan. Napakapapalad ng mga yan. May palangit din ni anak ng Diyos. Ay tayo ang napakakaawa-awa. Tama ba? Hoy. Totoo yan. Pero pag anak ka ng Diyos, hiwalay ka sa gawain ng mga hindi anak ng Diyos. Higit sa bawal. Alam mo yung iba, ang daming bawal sa inyo. Alam mo sa amin, hindi lang bawal yan. Ayaw na namin na yan. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Ay, sa inyo pala yung simpleng garnilay, ay, bawal sa inyo, hindi ang bawal ang pinag-uusapan. Ang anak ng Diyos, hindi na masaya dyan. Tama ba? Alam mo kung puro bawal, para tayong pareseyo lang ang dating. Legalistic. Panglabas lang, nasunod, pero ang puso'y hindi. Tama ba? Sa atin, hindi lang bawal ang mangulonya, takot tayo dyan dahil anak tayo ng Diyos. Tama ba? Ayaw natin ang kamunduhan. Kaya ngayong lagi nang pinipaste mo lagi yung face sa Facebook. Ano nga masama nun? Hindi. Ang dinidisplay mo lagi sarili mo, hindi si Kristo. Conscious tayo doon. Bakit? Hindi natin gusto naging ipakita tayo. Ang gusto natin ipakita si Kristo. Hindi naman talaga as in bawal na bawal yun eh. Conscious lang tayo dahil tayo may Holy Spirit para hindi nakakatuwa sa Panginoon. Tama ba? Ganong katako kung manigarilyo nun? Kaya kong umubos ng 2 kaha. Maghapon, kulang pa. Pag walang-walay Alhambra. Alam nyo ba yung Alhambra? Pang matatanda na yun, walang filter. Pag nakasinghot ka na yung Leo. Pero bakit ayaw ko? Hindi dahil sa akin, dahil bawal sa baptist. Bagaman bawal nga, pero mas malalim doon. Alam kong hindi gusto ng Diyos yun. Naka-build up na yun. Naka-set up na yun dahil lang regeneration. At ang Holy Spirit na sa aking puso. Higit sa bawal. Kaya mas malalim ang pag-ibig kaysa batas. Kaya hindi na tayo sa ilalim ng batas, kundi ng pag-ibig at biyaya. Tama ba? Nung ako yung nag-mission pa lamang dito eh. Pag ako'y pupunta ng Good Shepherd, magtuturo ng Bible School eh. Ako'y sasakay ng jeep eh, ang driver ay asbok ang nguso. Eh samantala noon, kapag wala akong sigarilyo, habol ko yung tambutso ng tricycle. Pag walang-wala, talagang singbot eh. Ay noon naman hindi makapagpabilis ang tricycle ng takbo. Dahil ang ganda ng daan doon sa tramo. Allah! Guna-guna eh, walang pambili. Pag walang-wala. Ay, samantala ng kada isko eh. Sabi ko, hindi. Minsan ako naka-emit din. Dahil hindi na ako makapigil. Sabi ko doon sa driver, ang pangalan na yun. Hindi ba kayo minsan nag-iisip na may kades kayong ayaw ang usok? Hindi ko na matandaan eh. Dami kong driver na sakyan diyan. Dahil hindi ako mapakali. Ay buga pa minsan. Pero ang takaw ko niyan dati. Higit sa bawal, kundi ayaw ko na. Ang Bible, hindi ipinag-uutos tayo magbasa. Hindi lang utos, kundi gusto mo na. Yung pagsimba, higit yan sa utos na ikisimimba kasi gusto mo na rin.
Kaya ang umayaw sa mali ay higit sa utos na umayaw sa mali, kundi ayaw mo na. Bakit? Ipinanganak ka ng muli. Iba na ang mundo mo. Nakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ka na ngayon sa kaharian ng kadiliman. Ikaw ngayon nasa kaharian ng kaliwanagan. Kaya kung matigas ka pa rin sa mali, hindi ka masaway sa mali, mali ka. Bakit nagkiklaim lang na anak ng Diyos? At yan, marami sa Bible. Basahin mo ang Bible. Ang dami nagkiklaim na anak ng Diyos, pero halata sa buhay. O, tatapusin ko na. Tapusin ko na nang ako may magawa sa linggo. Number 5, for progressing results. Ito ang sinasabi ko. For progressing results. Verse 8, humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Hindi natin alam kung saan galing ang hangin, kung sino nagpapatakbo niyan, kung saan ang bumula. Hindi natin kita ang hangin. Oo, ay kita nyo ba ang hangin? Sino nakakita dito ng hangin? Wala. Pero napapakinggan mo ang kanyang ugong. Tama ba? Hindi ko kita ang hangin, pero pakinig ko ang kanyang ugong. At halata ko may hangin, kasi kita mo yung palapa ng niyog na galaw. Hindi ko kita ang hangin, pero halatang nandun ang hangin. Bakit? Gumagalaw ang palapa ng niyog. Naintindihan niyo ba yun? Alam mo, pag anak ka ng Diyos, halata. May progressive. May progreso. May asenso. Naintindihan niyo ba yun? May nangyayari. Hindi mo kita kung paanong gumawa ang Holy Spirit, pero halata mo kasi gumagalaw, may tunog, may sound, may gumagalaw. Kaya tanong ha, kapag ikinadart nga ng Holy Spirit, iba na. May nagpapagalaw sa iyo ng Diyos. Hindi mo kita ang Holy Spirit, kaya nga Holy Spirit, hindi mo kita. Pero, halata mong nasa iyo kasi may paggalaw. May tunog. Nakakaiba. Are you with me? Amen. Opo. Kasi nga, maging nga sa music, iniiba eh. Gano'ng kadaming sa ulong jingle noon? Para may Asin, Air Supply. Naka. Beatles, kami pa manunugtog. Bigay rin. Nawala yan. Gusto ko pa sinuway gumawa ng arko. Seek ye first the kingdom of God. Bakit? Wala namang blessing. Hindi nakakatulong sa aking spiritual life. Hindi ako dinadala sa pagsamba sa Diyos. Dinadala sa pagkimbot, hindi pagsamba. Alam mo, marami music, dadalhin ka sa pagkimbot, hindi sa pagsamba. Pero pag ang Holy Spirit gumawa sa iyo, may ibang tunog. May ibang galaw. Pag hindi yan totoo sa iyo, hindi ka pa anak ng Diyos. Are you with me? Totoo yan. Kaya ito ang ibig sabihin, for progressing results. Ang Bible na ayaw mo noon, ngayon, gatas na walang daya na ninanasa mo. Pagkain ng iyong kaluluwa. Pero hanggat hindi ka ligtas, nako, kalukuhan yung Bible na yan. Tama ba? Are you saved? May progreso ba? Hindi mo kita ang hangin, pero kita mo yung nadadat nga ng hangin. Kaya nga, pag walang hangin, ang banas. Kaya ang buhay na walang espiritu, alinghahit. Ang buhay na walang espiritu, alinghahit. At mapanghit. Maanghit. Kapag walang espiritu, alinghahit at maanghit. Yung mga hangin, pag walang hangin, malinghahit, maanghit. Kaya ang buhay na walang espiritu, mabaho. Pangmundo lang ang kayang galawan. Pangkasalanan lang. Wala kang kapangyarihan mabuhay pang Diyos. May liwanag ko ba? Kasi ang tao hanggat niligtas, bato ang puso. At saka sabi doon, dito tayo magtapos. Psalms 1 verses 1 hanggang 3. Tunghan ko. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. O, kita niyo, bakit? Yan ang marani eh. Yan ang marani. Yan ang likas sa tao. Ay, ba't ka naman ako sa lalakad sa payo? Bakit? Ang payo galang masama ay ikaw ay pumatay. Hindi. Lahat ng masama ay pag hindi payo ng Diyos.
ang iyong sinusundan. Kanina sinabi ko sa inyo, halata mo ang tayong masama pag ayaw sa Diyos. Kaya ang hinihingi mong payong masama ay yung ayaw ng payo ng Diyos. Kaya ang tao walang hilig sa salita ng Diyos. Masamang tao yan. Bakit naandito ang payo ng mabuti? Ay ayaw mo. Di ang hinahanap mo ay payo ng masama. Oh, tama ba? Maliwanag ho ba? Oh, sabi, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ano ba lumalakad? Paano ako? Ang idea niyan, nabubuhay, ginogobyernohan ng payo, pero hindi ng Diyos. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Bakit? Yan ang gusto ng tao. Ang kabarkada ay makasalanan. Pero pag kayo nagbukas ng Bible, ay, teka muna. Iba na ang usapan. Yan, Diyos yan, nangingilabot ako. Mapalad ang tao na hindi naikinig sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, hindi mo dapat kalampi yung kontra sa Diyos. Yung nililibak ang gawain ng Diyos. Tama ba? Kaya nga mapalad. Verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na tinanim siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay suswertihin. Sabihin, may nangyayari. May nangyayari. Alam mo, kaya nga ang nakay Kristo'y bagong nilalang. Ang dating bagay nagsilipas na, narito pawang sila ay naging mga bago. Hindi ikaw, alam mo, ang tunay na ligtas, ang layo mo na sa dati. Bagaman nagkakamali ka pa rin, pero compare sa dati, ang layo mo na. Tama ba? Kapag walang same-same daro, sabi ng mga Hapon, pag same-same daro, ay paru-paro. Wala ka pang kaligtasan. Are you with me? Kailan ka huli na ngailangan ng salita ng Diyos? Kailan ka huling naasiwa sa kasalanan at lungkot na lungkot? Kapag hindi totoo pa yan, wala ka pang bagong buhay na nililikha ng banal na Espiritu. Tama? The Holy Spirit regenerates. Sana nakatatlo tayong yugto din, minaintindihan naman sana tayo dito. Tama ba? Sana ito'y hindi lang naintindihan, kundi makatotohanan. Ang sarap na pag ikaw'y namatay, ikaw'y palangit. At saka ang sarap na buhay ka pa, alam mo, ikaw'y palangit. Tama ba? Pero kaya galit na galit yan ang dating daan ng Sabadista, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, lahat ng reliyon. Galit na galit sa paniniwalang osas. Bakit? Ay kampante ka na, buhay ka pa. Palangit ka na. Sa totoo na, may pagsang-ayon din ako sa kanila. Bakit? Hindi naman lahat na nagkaangkin ay may pananampalataya. Yun din ang hindi abot ng maraming ligtas. Kasi sa kanila, pag nagtaas ng kamay, sumabay na sa panalangin, ligtas na agad. Kung tunay. Ay paano kung hindi? Ay ang dali naman magtaas ng kamay. Ang dali naman sumabay sa panalangin. Kaya kailangan ng pananampalataya mo bunga ng pagkilos ng Diyos. Ng banal na Espiritu. Are you with me? Tabi mo na langin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat